Yo, good day mga kabakal. For today's video ay sasagutin natin yung katanungan ng ating mga kabakal kung ano daw yung mga requirements kapag nag-apply sa agency papunta dito sa New Zealand as a structural welder fabricator. Alright, so sa pag-a-apply dito mga kabakal, kailangan mayroon kang at least 5 years experience. No gap yun mga kabakal. So ibig sabihin, sa 5 years na yun, kailangan tuloy-tuloy. Okay, hindi ka natingga or hindi ka huminto. Okay. So kahit ilang company man yan, yung pinasukan mo, basta sa 5 years na yon ay walang gap, tuloy-tuloy po yun mga kabakal. Although may mga agencies na tumatanggap ng may gap, pero at least below 1 year or 6 months. Parang ganun mga kabakal. Okay, so sa agency ko na in-applyan, talagang walang gap ang kailangan nila. Okay. So kung ikaw ay may 5 years experience na nakapagtrabaho sa local, and then hindi ka pa nakapagtrabaho abroad, ngayon, kailanganin mong kumuha ng SS static information mga kabakal. Alright. So bakit nga ba kailangan ng SS static information? Kasi doon malalaman kung continue yung hinuhulog ng yung employer sa yung SS, and then doon din malalaman kung may gap or wala yung iyong experience. Alright. So sa mga kabakal naman natin na nakapagtrabaho abroad, nakapag-experience ng 5 years sa abroad, hindi na kailangan ng SS static information. So ang kailangan lang ay yung police clearance kung saang bansa ka nakapagtrabaho. Kailangan yun sa agency mga kabakal kapag once na ikaw mag-apply. Alright. And then next, dapat ikaw ay passport holder. At least 2 years validity mga kabakal. Okay. And then sunod dyan ay yung CV. Okay, mga kabakal, kasi doon sila magbe-base kung ano yung previous job mo at yung present job mo, mga kabakal. So next dyan ay COE mga kabakal. Yun ay Certificate of Employment na tinatawag. So paalala lang mga kabakal, no? Kung anong nailagay nyo sa CV nyo na trabaho ay dapat angkop doon sa COA nyo mga kabakal, sa Certificate Employment nyo. Halimbawa, kung ikaw ay welder fabricator, nailagay mo sa inyong CV, dapat sa iyong Certificate of Employment, kailangan ay welder fabricator din yung position mo doon mga kabakal. And then next ay yung mga training certificate nyo or nakapag-aral ka sa TISDA, in C1, in C2, or WQT, so kailangan yan mga kabakal. Dagdag points yan. So dalhin nyo lahat. Alright. And then kung sa company nyo, kung mayroon kayong ID, yun mas maganda, dalhin nyo rin yon. And then yung mga school documents nyo, halimbawa, high school graduate or college graduate ka man, dalhin nyo yung mga diploma or yung mga transcript nyo, lahat basta school documents. Ang kagandahan lang kasi dito sa New Zealand, mga kabakal, ay walang IELTS dito. Kahit high school graduate ka, basta ikaw ay skilled, pwedeng-pwede ka dito mga kabakal. So gaya ko, high school graduate lang ako mga kabakal. So dahil nga may experience ako na 5 years, so nakarating ako dito sa New Zealand. So walang imposible din yun sa inyo mga kabakal. So sa pag-a-apply mga kabakal ay sadyang hindi madali. Okay. Kailanganin mo ng sipag, tiyaga, at higit sa lahat mga kabakal ay lakas ng loob. Yan ang mga pangunahing kailanganin mo sa pag-a-apply mga kabakal. So ayun lang mga kabakal, kumpletuhin nyo na yan. And then next year, maghanap na kayo ng mga agencies na ma-applyan papunta dito sa New Zealand. Okay, so habang bata pa mga kabakal ay mag-apply muna kayo abroad. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Basta apply lang ng apply. Tandaan nyo mga kabakal, walang imposible kapag ikaw ay nagpursige. So ayun lang, sana nakatulong yung aking tips. And then, see you next year mga kabakal. And God bless.